Okay, ito po'y napakagandang awit at napakagandang mensahe, napakagandang paalaala at napakagandang pagtuturo. Because we cannot deny the fact, lalo na sa kontekstong Kristiyano, that life indeed is full of God's benefits. Yes, mga kapatid, tanging ang mga hindi lamang po kumikilala ang may problema. Pero kilalanin o hindi kilalanin, no one can deny na ang Diyos po natin ay Diyos na mapagpala. Siya po'y Diyos ng mga benepisyo, mga kapatid. That is the reason why doon po sa isang napaka-pamilyar na talata sa lahat sa atin, di ba, na i-quote pa po natin ito nung sabihin po ng Psalmist sa Psalm chapter 116 and verse number 12, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Maliwanag po na ang pahayag na ito ng Psalmist ay kumikilala na talagang napakarami pong benepisyo na natatanggap natin mula po sa Panginoon. Kaya nga ang takbo ng isip niya, ano ang maibabalik ko sa Diyos? Ano ang gaganti ko sa Diyos sa lahat ng benepisyo? At sinabi ko po sa inyo na ang benepisyo, ito po ay nangangahulugan ng pabor ng Panginoon. It means God's favor. It means blessing and the goodness of God sa buhay po ng bawat isa. Ang Diyos po natin, isa sa katangian niya, siya po ay gracious. Yan po ang sinabi ng verse number 5 ng Psalm 116. Gracious is the Lord and righteous. Ye our God is merciful. And being so gracious to us, because God is so gracious to us, it is but right for us to somehow always remember that. Forget not all the favor of God. Forget not all His benefits. Ito po'y napakahalagang paalala na dapat gumising po sa mga Kristiyano na nagiging bitter sa buhay. Mga Kristiyano na mas isinesentro po ang mga reklamo sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin na kung magpapakatotoo po tayo, ang ating pong buhay bilang Kristiyano ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon, puno ng pagpapala ng Panginoon, sagana sa kagandahang loob, kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, ito po ang aking nais bigyan ng sentro sa ating pong devotion. Forget not all His benefits. Kaya po lumulungkot ang buhay ng isang nagsasabing Kristiyano sapagkat naaalis po ang kanyang paningin sa benepisyo na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Because if we will just focus doon po sa benefits and favor that we are receiving from the Lord, I am very sure na hindi po tayo magiging negatibo sa buhay. I am very sure na tayo po'y magiging thankful, na kung saan talagang magiging masaya ang ating Kristiyanong pamumuhay sapagkat mula pa lamang po sa pagising natin sa umaga, sa atin po hanggang sa ating pagtulog at muling pagising, you cannot deny the fact that life indeed is full of God's benefits. Kaya ang ganda po ng sabi po ng ating teksto, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." The psalmist is leading every one of us to bless the name of the Lord because I believe God is worthy to be praised. God is worthy na siya po ay ating pong i-bless. Kaya ito po ay nasa masasabi nating appearance o masasabi nating nasa approach na talagang ang pinaka-intensyon, mga kapatid, ay ang paunawa sa atin na ako at ikaw ay dapat maging mapagpuri sa Diyos. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Hindi naman po maitatanggi yun na para tayo po ay talagang malid sa pagpupuri sa Diyos at pagpapala sa dakila at banal na pangalan ng Panginoon, hindi naman po talaga maikakaila yun
na ang susi po noon ay ang ating pong laging sentruhan at gunitain sa ating buhay ang mga benepisyo na tinatanggap po natin sa Panginoon. So, sa idea po ng ating mensahe na bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, pag sinabi nating forget not all His benefits, ang idea po nito is for us to count them. Count our blessing. Diba? Count your blessing. Count them. Forget not all His benefits. Ang ibig sabihin, huwag nating kalimutan ng mga benepisyo ng Panginoon, bilangin po natin ito. Amen? Diyan po kinuha yung konsepto ng awiting count your blessings. Name them one by one. Diba? At ang sabi, and you will be singing as the days go by. So makikita nyo po na ang pagbibilang ng pagpapala ng Panginoon ay magiging susi upang tayo po'y mapaawit, tayo po ay magpuri sa Kanya. Well, siguro po mainam that as we listen to our devotion, as we listen to our message about God's benefits, forget not all His benefits, subukan po natin kung i-apply natin, count them. Bilangin natin sila. Ang tanong ko po sa inyo, ang tayo po ba'y magising sa umaga ay pagpapala? Amen. Okay? At pagkagising po natin sa umaga, anuman po ang una ninyong gagawin. Pero isang bagay ang posible, maliban na lang sa mga nagda-diet. Ano po? So, yung pong meron po tayong pagkain sa hapag. Amen? Yung pong tayo po ay merong trabaho na pupuntahan. Yung tayo po ay merong school, bagamat bakasyon yata ngayon, okay, napapasukan, na tayo po ay po pwedeng may negosyong aasikasuhin. Okay, of course, in preparation sa gagawin natin sa araw ng ating paggising. So tayo po ay posibleng maliligo, yun naman ay kung nakakataon lang na talagang naliligo po tayo. So, but my point is that, for sure, magbibihis tayo. So, meron tayong sinusuot, meron tayong kinakain, meron tayong trabahong papasukan, may negosyo tayong aasikasuhin, meron tayong eskwelahan na papasukan. Mga kapatid, mga minamahal, at kapag tayo po ay bibiyahe na, meron po tayong sasakyan, o kaya meron tayong pamasahe, di ba? So, I mean, ang dami po eh. If we will just open our eyes at magiging honest po tayo, the psalmist is right that life is indeed is full of God's benefits. Di ba? Huwag na nating kontrahin yan. Hindi po sasaya buhay natin. Lulungkot ang buhay natin pag kinontra natin ang mensahe natin ngayon na sa katotohanan, ang buhay ay puno ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Yes, just open your eyes, be true, be honest, and you will realize and you will find out that I am right, that what I am telling you is true, that life indeed is full of God's benefits. That is the heart of the psalmist, mga kapatid. And I believe we need to have the same heart. Ganon din dapat ang puso natin. We ought to be thankful because life indeed is full of God's benefits. Diba? Yung bang idea na pagising mo sa sitwasyon sa buhay mo, nandyan ang pamilya mo, nandyan ang provision ng Panginoon, sa biyahe mo, nandyan ang protection ng Panginoon, pagka natutulog ka, nandyan ang kapahingahan ng Panginoon, kapag ka may bayarin ka at nababayaran mo, nandyan ang provision ng Panginoon. I mean, sa maraming bagay. Okay? So, count them. Bilangin po natin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Always recognize God's blessing sa buhay po natin. Okay, sa Lamentation chapter 3 verses 22 and 23, maliwanag po, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Diba? The mercies of God. Yung mga pagpapala ng Panginoon, yung kahapagan ng Panginoon, na ang sabi po ng Lamentation chapter 3, beginning verse number 22, verses 22 and 23, na ang mercy ng Panginoon bago araw-araw.
So yung everyday mercy ng Panginoon, the mercies of God, yun po mga kapatid ay benepisyo. Diba? Kaya nga sabi ko, included po yan eh. Sa Psalm 116, verse number 5 alone. Diba? Ang sabi po, gracious is the Lord and righteous, ye our God is merciful. O give thanks unto the Lord, for His mercy endureth forever. Mga kapatid, yung mercies of God. Okay? Also, the marvelous works of God, or the wonderful, marvelous works of God. So, the mercies of God, the marvelous works of God, yan po'y malinaw na sinabi po sa atin, like in Psalm chapter 40 and verse number 5, ang sabi po, many, O Lord, my God, are thy wonderful works which thou hast done. Napakarami po ng mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon sa ating buhay. Diba? Yun minsan ang kagandahan sa sharing. Alam nyo po na habang nag-share po tayo, habang nagkukwentuhan po tayo, like for example, in our experiences, sabi ko nga, when the Lord saved us, nung talagang tayo po ay iligtas ng Panginoon, and then when we started, di ba, nandun tayo sa katayuan, nandun tayo sa kalagayan, na by sight, it seems na wala naman tayong mararating. But as we consider and do the will of God in our lives, and then, makikita nyo po mga kapatid, na ibang klase po ang gawa ng Panginoon. Huwag niyo pong iisipin na kaya kayo po'y nag-enjoy ng maraming bagay sa inyong buhay sapagkat kayo po ay karapat-dapat. Sapagkat ako po ay karapat-dapat. Sapagkat ako o kayo po ay mahusay, magaling. Sapagkat kayo po ay masipag. Malinaw naman po sa atin yun eh. Kung hindi ang Diyos ang kikilos, without God, wala po tayong magagawa. And except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so He giveth His beloved His sleep. So makikita niyo po mga kapatid, that in the Christian life, it is always good to consider and to remember not just the mercies of God, but also the marvelous works of God. Diba? Yung kanyang mga kagilagilalas na gawa, dapat maging particular po tayo doon. Meron po ba tayong naaalala? Naiisip po ba natin yung mga kagilagilalas na ginawa ng Diyos sa ating buhay? Yung kapag tayo po ba'y humarap sa salamin ng katotohanan, aamin po ba tayo that the reason why we are now enjoying so many things in this life, it is because of the marvelous works of God? Diba? At maraming bagay na para bang unbelievable. Sabi nga ng kausap ko, it's unbelievable. Di ba? Yung bang ang hirap paniwalaan, pero nangyari po. Why? Because of the mighty works of God. Because of the marvelous works of God. Mga kapatid, hindi ba? Yung pong paanyaya ng Panginoon, malinaw po eh. Ang sabi niya, tawag lang kayo sa akin. Call unto me. Yan ang sabi po ng Diyos sa kanyang bayan. Call unto me and I will answer thee. Ano po yung kasunod doon? And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yung idea pong which thou knowest not, yung hindi mo aakalain. Yung hindi ganun kadaling paniwalaan. But listen, hindi po akalain, hindi po ganun kadaling paniwalaan, pero ikaw mismo patotoo na ini-enjoy mo na yan, yung matitinding gawa ng Panginoon. Mga kapatid, count them. Bilangin natin ang mga benepisyo ng Panginoon. Forget not all His benefits. Count them. Amen? Name them one by one. Mercies of God. Okay? Marvelous works of God. And manifold blessings of God. The manifold blessings of God, mga kapatid, talagang yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Sa Ephesians chapter 1, verse number 3, particular, sabi niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. The manifold blessings of God. You know, sometimes, nagdudwell po tayo sa material lang. But if you will go deeper, if you will just evaluate and examine your life,
ang pinaka-the best ay yung mga spiritual blessings na in-enjoy natin at ini-enjoy natin sa Panginoon. Ano po yung sinabi po nitong si Apostle Paul? 'Di ba? Ang sabi niya, siya na nagpala sa atin with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Hindi po biro, mga kapatid, yung mga spiritual na pagpapala natin. Yung bang tayo po'y mapabilang sa pamilya ng Diyos, yung ma-consider po tayong anak ng Diyos. Wow, what a blessing! And then how the Lord changed our lives. That is very impossible, humanly speaking. Kaya nga lagi kong madalas sinasabi, di po ba, sa honesty ng tao, yung mundo po mismo umamin na kung saan dinaan pa nga po sa rap, ano po yan, sa rap, di ba, yung awit. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Okay? Natatawa nga kayo pagka po pinapaalala ko yan eh. Kasi yun ang sabi nung isang rapper, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yo, 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 di ba? Kasi hindi po talaga gawa ng tao ang pagbabago ng buhay. That is the work of God. And I can say, yan po ang isa sa spiritual blessing po natin. Among so many spiritual blessings, na save po tayo, binago ng Diyos ang buhay natin, yung pong pamilya natin, na lagay sa tamang direksyon, at mga kapatid, yung pong doktrina na ating pong pinangahawakan, yung justification, yung sanctification, at yung pong darating na glorification, ang dami pong mga spiritual blessings, yung pong spirit of adoption, yung pong privileges na meron po tayo, yung tayo po, mga kapatid, ay mga heirs, di po ba, with Christ. So, ang dami. Yung privilege ng pananalangin, we can call unto Him Abba Father. So, mga kapatid, mga minamahal, count them. Hindi yung ang binibilang mo, yung ikasasama ng loob mo. Hindi po yung ang binibilang natin, ay yung makakaapekto po sa atin at magdadala sa atin sa negatibong isip. Ang dami-daming blessing, ang dami-daming benefits. Bakit tayo magdudwell doon po sa mga hindi maayos na kalagayan po natin? Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, kung titingnan po natin, napakarami pong pagpapala na dapat nating sinesentruhan sa buhay natin. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na dapat ating pong tatandaan, ang kabutihan ng Diyos. Forget not all His benefits. Okay? So, count them. Yan po ang una. Number 2, cherish them. Diba? Cherish them. Ang ibig sabihin, i-regard naman natin, i-value naman natin yung blessing. Recognize, di ba, God's blessings and benefits, and then regard and value. Di po ba? Value God's blessing. Ito po ang akin pong binigyan ng sentro ngayon, yung mga spiritual blessings po natin. Di ba? Nandyan po yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. At alam niyo po, meron pong magandang sinabi po sa Psalm chapter 68, verse number 19. Ang sabi, blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. So nung ikinonsider ko po yung idea, kinakargahan tayo. Di ba? So mga kapatid, ang sabi po ng psalmist, blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. At ito na nga po mga kapatid, pangunahin sa lahat, yung ating pong kaligtasan. Now tayo po mga kapatid, nung pasimula, talagang confused, but praise God because of His Word, praise God because of the gospel, praise God because of somebody na nagmalasakit po sa atin, mga kapatid. Ngayon po, tayo po ay Kanyang iniligtas. So treasure our salvation, mga kapatid. Diba? And even the sweet, sweet fellowship that we have. Because of our relationship with God, we can cry to Him, Abba, Father. At dapat po yung presence ng Panginoon. Diba? Mga kapatid, yung presence ng Panginoon, dapat ini-enjoy po natin yan at chine-cherish po natin yan. Let us treasure
not just our salvation, yung proven, yung talagang provided, yung provision ng Panginoon na kaligtasan. Maganda rin pong i-treasure natin yung presence ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi nga po, in thy presence, mga kapatid, is fullness of joy. Yung idea na tayo po ay nagbibigay pansin, na talagang pinatutunayan na ang presensya ng Diyos ay nanduroon. Di ba? So mahalaga na tayo po, mga kapatid, ay huwag makakalimot na may Diyos na nagpala sa atin at siya ang Diyos na nasa sa atin. At sa kanyang presensya, ang sabi po is fullness of joy. Diba? Kasi ang isang bagay po na magandang unawain natin, lalo na po ngayon, ang sentro po natin, diba? Ang sabi po ng psalmist, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So tayo po ay pinapaalalahanan, huwag tayong makalimot sa benepisyo ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang ating pong pag-alala at pagbibigay pansin sa benepisyo ng Panginoon ang maglilid sa atin para ma-apply po natin yung sinabi po ng verse 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. In remembering all the benefits of God, in regarding all the benefits of God, as we cherish the benefits and the blessings of God, mga kapatid, yan po ang magbibigay sa atin ng dahilan to bless the name of the Lord. Kasi yun po yung reality. Habang nakatingin ka sa negatibong bagay, ang tendency mo, magreklamo ka. Diba? At kanino ka magrereklamo? Sa iniisip mong dahilan ng negatibong bagay sa buhay mo. So sa positive side, kapag tayo po'y laging nakasentro sa benefits, so magiging positibo ka. And because of that, kikilalanin mo kung sino yung nagbigay ng benepisyo sa iyo. Kaya ang sabi, bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits, because as we remember the benefits, mga kapatid, that will lead us to bless the Lord. Bagamat si Job, may blessing o wala, binigyan, binawian, diba? Binigyan, kinuhanan. Okay? Mga kapatid, blessed be the name of the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, importante po na yan po ay ating pasalamatan. Our salvation, sweet fellowship, and also the scripture. We need to treasure, diba? The scripture. Treasure our salvation, treasure our sweet fellowship with God, yung presence of God, and also the scripture. Diba? Malinaw po yun. Ang sabi nga po ni Job, ito po yung isa sa pinakamaganda na pagre-regard natin sa pagpapala ng salita ng Diyos. Ang pinakamagandang way na ma-cherish po natin, tingnan nating tama sa aspeto ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa lahat ng naranasan ni Job, sa lahat ng laban niya sa buhay, sa lahat ng atake ng kaaway, mga kapatid, nakayanan po yun eh. And you know what? It is because natutunan po niya na i-cherish ang dapat niyang i-cherish. And in Job chapter 23 and verse number 12, ang sabi po ni Job, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Talagang kung paano niya tinrato ang salita ng Diyos. So kaya natatawa po ako. Bakit? Sapagkat sa totoo lang po, dahil nag-celebrate nga po ng 60th birthday si Pastor Datur, medyo malayo-layo po yun Dasma. And then naging pagkakataon po natin para po si Pastor Bong Bernales kasi hindi na rin po ako aabot sa aking appointment. So I decided na gamitin na po ang pagkakataon para maka-fellowship po dahil nakasama ko po doon sa birthday celebration ni Pastor Datur, si Pastor Bong Bernales at si my friend, si Ma'am Arlene, na kung tutusin, gusto namin talagang magkaroon ng chance and opportunity na magka-fellowship. And then si Pastor Ronald Martinez at si Ma'am Ruth, yung mag-asawa. So ginamit na po naming time to fellowship and to somehow strengthen one another. And nakalimutan namin, Dasmariñas pa nga pala kami. Ano po? So bumiyahe po kami ng malayo.
And then pagdating ko po, yung akin pong balikat, parang ang bigat-bigat po niya. Okay, so buti na lang, may asawa po akong gumigising kapag ginigising po ako. Hindi ka ba magbi-believer's breakfast ngayon? Ayan. So, and then, nga pala, sabi ko, so siguro, skip muna ako ngayon. Okay? Pero alam niyo po, pag-open ko po ng aking pong cellphone, magandang umaga po, waiting for our almusal, meron po ba tayong, ayan. So, alam niyo po, hindi ako negative dun eh. Why? Katulad ng sabi ni Job, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Ibig sabihin, they are really longing for the word because they cherish the word. So kaya, yun po mga kapatid, treasure our salvation, okay? Treasure the sweet presence of our God, yung fellowship natin sa Kanya, okay? So, yun ang ite-treasure natin, salvation, sweet fellowship, and also the scripture, yung salita ng Diyos. Ang trato nating tama sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay mag-determine ng kung ano po ang magiging buhay po natin. Kung magiging masaya po ba tayo, mga kapatid. Yun po yun eh, di ba? Sabi nga ng Panginoong Jesus, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga kapatid, ano ang ating pong pagtrato sa kaligtasan natin? Sa presensya ng Diyos sa buhay natin. At ganun din po sa salita ng Panginoon, sa banal na kasulatan. Yung iba nga po, kahit sa church, hindi nagdadala ng Bible eh. That is wrong. Diba? Pupunta ka sa church, dapat dala mo Bible mo. Ipadama po natin sa Panginoon na napakalaking benepisyo na may Biblia po tayo. And cherish our Bible. Diba? Cherish our salvation, our sweet fellowship with God, and also the Scripture. Dapat yan po, mga kapatid, chine-cherish po natin yan. Importante po, mga kapatid, na itong ating pag-aaral ay inyo pong mapahalagahan. Okay? Forget not all His benefits. Number 1, count them. Number 2, cherish them. Diba? Recognize God's blessing, regard, value God's blessing. Mga kapatid, pangatlo po. Subukan nga natin. Ano kaya ang pangatlo? Una, count them. Pangalawa, cherish them. Ano po kaya ang pangatlo? Okay? Bigyan ko nga ng time. Yung bawat isa sa atin. Ano kaya yung pangatlo? Okay, yung count them, recognize God's blessing. Yung cherish them, maliwanag po, regard and value, regard God's blessing. Okay, pangatlo po, ano kaya? Wala pa yata akong nababasa. Mga kapatid, count them, cherish them, and thirdly, celebrate them. Okay? Rejoice in God's blessings and goodness. Diba? Rejoice. Okay? Recognize, regard, and rejoice. Yung mga benepisyo, wag nating kakalimutan, mga kapatid. So, let us celebrate them. Every benefit na binibigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Mga kapatid, by testifying, by thanksgiving. So, napakaganda po. Sabi nga po sa Biblia, ang linaw po sa teksto natin, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Mga kapatid, i-celebrate natin, i-highlight natin, mag-rejoice tayo sa bawat ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po tayo kaagad maghanap ng mga extraordinary blessings sa ating buhay. Yung bawat paggising pa lang, mag-celebrate tayo. Diba? Happy another day to you. Huwag na kayong maghintay ng 1 taon para pasalamatan ng Panginoon. Bawat gising ay blessing. So, bawat gising, mag-celebrate tayo. Batiin natin ang sarili natin. Happy another day to me. Diba? Masayang dagdag na araw sa akin. Maganda, masayang panibagong araw sa akin.
Every day, let us develop that attitude. Let us always rejoice. Let us always celebrate, mga kapatid. Because benepisyo ng Diyos ang bawat paggising po natin, mga minamahal. Diba? Celebrate with praise, mga kapatid. Nandun yung pasasalamat natin. Let everything that hath breath. Diba? Ang sabi po, praise the Lord. Yan po ay nasa Psalm chapter 150. Na ang bawat may hininga, mga kapatid, ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yung kanyang testimony, habang nagsasaya tayo, purihin natin siya. Habang nagsasaya tayo, patotohanan natin siya. Let the redeemed of the Lord say so. Tell them the good things, kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Let us develop that attitude. Huwag yung pag kami nakausap ka, chismis ang iniintindi mo. Huwag yung kapag kami nakausap ka, paninira ang ginagawa mo. Huwag yung pag kami nakausap ka, reklamo ang naririnig sa iyo. Huwag yung pag may nakausap ka, daing ang naririnig sa iyo. Ang i-develop natin, because life indeed is full of God's benefits, at ang paalala ng mensahe natin, forget not all His benefits. Let us develop that attitude that every time na nakikipag-usap tayo, let us rejoice, let us celebrate, let us share the testimony of God, the goodness of God. Kasi yun naman ang totoo, napakabuti ng Panginoon sa atin. Kaya yung ating paboritong talata, in everything, give thanks. Mga kapatid, with thankfulness, with, alam niyo po yun, with praises, yun ang dapat attitude ng mga Kristiyano, magpasalamat lagi. Marami sa atin, mahusay mag-entertain. Ang gusto nating nakakausap yung may chismis Ang gusto nating nakausap, yung bang, totoo ba yun? Talaga bang, maganda po kung sakali man, na talagang magkukwento tayo, ang ikwento natin yung kabutihan. Talaga? Ganun, napakabait talaga ng Panginoon, napakadakila talaga ng Panginoon, napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi yung, marami po, nakakahiya, Kristiyano na, ang gustong-gustong gawin, pag-usapan ng buhay ng may buhay. At ang matindi pa dyan, yung mapanira, gumagawa ng usap. Alam nyo, ang pinakamatinding issue is you. Yun ang pinakamatinding issue. Ang pinakamatinding issue is you. Minsan, hindi mo nakikita yung sarili mo. In fact, mga kapatid, sabi ko nga, isa sa hate ng Panginoon, yung pong gossiping. Yung mahilig tayong magkwentuhan ng buhay ng may buhay, mga kapatid. Diba? Matuto po tayo na atin pong i-develop yung attitude na pagka nag-uusap tayo, ang pag-usapan natin kabutihan ng Panginoon. Hindi po yung manghihimasok, makikialam tayo, even sa personal na buhay ng kapwa natin, kahit Kristiyano na tayo. Hindi po yun dapat nagdadala sa atin sa idea na i-invade na natin even the privacy of our brothers and sisters. Mga kapatid, let us develop the attitude of sharing God's goodness, the testimony of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. And celebrate, rejoice, mga kapatid. Kasi ang bawat araw blessing, bawat araw dapat nagse-celebrate tayo. Huwag nating tulungan ng dyablo na palungkutin tayo. Huwag nating tulungan ng dyablo na masasabi nating sirain ang buhay natin. Guluhin tayo. Mga kapatid, huwag natin tulungan ang dyablo na ilayo tayo. Ang ating maging ugali ay ang lagi po bilangin natin ang kabutihan ng Diyos, atin pong alalahanin ang kanyang pagpapala, and then cherish natin yan, i-treasure po natin yan, and then i-celebrate natin yan. Minsan hinihintay mo pa ang isang taon yung magbe-birthday ka tsaka ka magse-celebrate. Alam nyo po bang para makarating ka sa isang taon, yan po'y binubuo ng bawat araw? Kaya dapat bawat araw isine-celebrate. Diba? Bawat araw, mga kapatid. So, importante po na tayo ay lagit-lagi magpasalamat sa napakabuting Diyos po natin, and let us celebrate the goodness of God in our lives, yung mga benefits na ini-enjoy natin.
So kanina sabi ko po, maiksi lang ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Pero nabuo pa rin po mga kapatid Huh? Kasi po na-excite ako because ako po'y 100% agree sa sinabi po ng psalmist. Bless the Lord, O my soul, and bless all that is within me. Diba? Bless the Lord, O my soul, and bless all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits. Mga kapatid, yan po ang ating mensahe. Forget not all His benefits. Count them, cherish them, celebrate them. Okay? Count them, recognize yung mga blessing ng Panginoon. Cherish them, regard natin. Let us regard the value, the blessing of God. And then, mga kapatid, celebrate them, rejoice. Ikasaya natin, ipagdiwang natin. Alam niyo, pagka na-reach natin yung mataas na antas ng spirituality, you will find out and realize, makikita niyo po, matututunan natin that even testings in life are blessings. Blessing in disguise. Diba? Minsan kala mo yung problemang yan, talagang problema na maglulugbok sa'yo, problema na magbabagsak sa'yo, pero sa totoo lang, yung pala ay blessing. Sapagkat patitibayin ka niyan at dadaling ka niyan sa direksyon na magiging talagang pagpapala sa iyo. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na tayo po ay na-bless sa ating pong naging pag-aaral ngayon. Sana po, mga kapatid, i-apply po natin ito. I-apply po natin. Bless the Lord, O my soul. Bless all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. So, muli po, maraming salamat sa inyo. Okay? Don't forget, Don't forget. Forget not all His benefits. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa panahon na ibinigay mo sa amin upang makapag-aral at makapag-almusal pa rin po kami sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Thank you for always guiding me. Thank you for the strength, for your enabling grace. Thank you even for the wisdom para po makapagbahaging patuloy ng iyong salita. Nawa ang devotion na ito ay naging lakas po namin. Nawa ito po ay naging paalala at pagtuturo po sa amin. At nawa, Panginoon, dinala kami nito sa realization. Tama po ang psalmist. Kung tutusin, puno, sagana ng pagpapala at benepisyo ang buhay namin bilang mga anak mo. Kaya tama lang na hindi namin to kalimutan. Tama lang po na ito'y bilangin namin, lagi naming pansinin, nawa ito po ay aming i-treasure at ipagdiwang, ikasaya, dakilan Diyos. Kaya thank you. We need this message, O Lord. Ang amin pong panalangin ay ang patuloy mong pagpalain ng Ministeryo ng Believers Breakfast at nais din naming alalahaning patuloy ang tatay po ni Ma'am Glenda. Palakasin mo po, dakilan Diyos, si Pastor Andre Canteleps. Complete recovery po. Thank you sa successful operation, Panginoon. And thank you even for your provision. Panginoon, ganun din po ang team ni Pastor Tim. Patuloy mo silang ingatan, ihatid ng maayos, at nawa maikasa ang lahat-lahat. Kalakasan po sa amin ni Ma'am Risa at ng lahat ng mga gaganap. Ganun din po maging si Brother RN, Panginoon. Nawa bigyan mo rin po sila ng lakas sa kanila pong magiging ministeryo sa week na ito. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang lahat ng mga taga-subaybay dito po sa ministeryong ito. And please, Lord, gamitin mo po kami upang patuloy na maitaas ang iyong pangalan. At isa na nga po ang laging pagkilala namin sa iyo pong pagpapala, sa pagpapahalaga namin sa iyo pong pagpapala, at sa pagsasaya namin, Panginoon, at pagpapatotoo namin sa iyong pagpapala. Purihin ka, aming Ama. Ingatan mo po ang bawat isa sa mga gawain ngayong araw na ito, at ganun din po, dakilan Diyos, bigyan mo po ng maayos na pahinga ang mga matutulog ngayong oras na ito. Sa iyo po, dakilan Diyos, lubos naming ipinagkakatiwala ang aming sarili. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid.